Nasa kustodiya na ng Office of the Ombudsman ang lahat ng dokumento ng yumaong si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito ang binigyang linaw ni DPWH Secretary Vince Dizon nang muling matanong sa nasabing files. Ayon sa kalihim na i-turn over na nila ang lahat ng hard copies ng mga dokumento, maging ang computer na pinaglalagyan nito. Kaya ngayon aniya, nasa kamay na ng ombudsman kung ano ang gagawin nila rito, lalo na at bahagi na ito ng ginagawang investigasyon ng tanggapan. Yun po ay sinubmit natin immediately sa ombudsman, no, nung bakasyon. No? Lahat ng files na yan ay nasa kustodiya na ng ombudsman. At lahat ng files na yan ay kasama na sa ongoing investigation ng ombudsman at kasama na rin yung ongoing investigation ng DOJ. Dahil ang kustodiya ng files na yan ay nasa ombudsman na, ang ombudsman po ang magdidesisyon kung ano ang gagawin sa mga dokumento at files na ito. Nauna nang binanggit ni Ombudsman Crispin Remulla na inihahanda na nila ang pagsasagawa ng Digital Forensic Examination sa Central Processing Unit o CPU ni former Yusek Cabral. Kaugnay nito, ayon kay Secretary Dizon, handa silang makipagtulungan sa investigasyon at ibigay ang iba pang impormasyon na maaaring makatulong sa law enforcement agencies ng pamahalaan. Ang unang-una sa aking conversation with Ombudsman Boying at kay Assistant Ombudsman Cravano, ang unang kailangan gawin ay mag-conduct ng tinatawag nilang forensic audit ng files para malaman kung ito ba ay tinamper, binago at meron bang nangyari sa files na ito. Ang makakagawa lang yan ng tama ay ang law enforcement agencies natin. Specifically, I think, ang partner nila ay ang PNP Cybercrime and siguro pati ang NBI. Pero yan, desisyon na yan ng ombudsman. Tayo ay nandito para mag-fully cooperate sa ombudsman at sa ating law enforcement agency. Samantala, nilinaw muli ni Secretary Vince na wala siyang ibinigay na anumang pahintulot kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Kaugnay ito ng pagkuha ng files sa computer ni dating Undersecretary Cabral. Ang may basbas sa akin, yung allocations per district. Yun, in fact, open yun eh. Nandyan yan sa lahat ng NEP, lahat ng GA, nandun yan. Di ba? In fact, binigay natin yan, tinransmit din yan officially. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng files sa isang computer, huwag ang basbasahin yan. Uulitin yun. Paulit-ulit kung sasabihin yun. Jen Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.